Galamay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City, umatake na. Mayor Baste, nagulantang. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Barangay Kagawad naman at dalawang iba pa arestado sa drug bypass operation sa Davao City. Detalye ng balita mula kay June Soter. May buntag mo, June. Timbog ang isang incumbent barangay opisyal mula sa Santa Cruz, Davao del Sur kasama ang dalawa pang ibang sangkot sa iligal na droga. Kinilala ang pangunahing target na si alias Michael, 50 anyos at residente sa nasabing lugar na itinuturo ng papatakbo ng drug den. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Galamay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City, umatake na. Mayor Baste, tila nagulantang. May mga balitang sumabog kamakailan na tila gumugulo sa tahimik na imahe ng Davao City. Pero teka, hindi ito basta simpleng balita tungkol sa lungsod, kundi isang pangyayaring nag-ugat mismo sa ilalim ng ilong ng mga taong nakaupo sa kapangyarihan. Kaya ang tanong, bakit tila nagulat si Mayor Baste? At bakit kumakalat ang espekulasyon na may galamay si Pangulong Bongbong Marcos sa pangyayaring ito? Ang bypass na nagpagulo sa lungsod. Isang barangay opisyal ang nahuli kasama ang dalawang iba pa sa isang drug den sa GSIS Heights, Matina, Davao City. Pero wag muna tayong tumalon sa konklusyon dahil may twist dito. Oo, tama. Isang incumbent barangay official mismo ang nahuli, pero mas malaki pa rito ang bigat ng kwentong lumilitaw dahil hindi lang ito simpleng operasyon laban sa droga. 19 gramo, marked money at shabu. Na-recover ng mga otoridad ang 19 grams ng shabu, drug paraphernalia at marked money. Pero kung iisipin, maliit ba yun o sapat na para basagin ang katahimikan ng buong syudad? Narito ang mas nakakaintriga. Ang mismong drug den na ito ay sinasabing pinatatakbo ng barangay opisyal na ito. At kung barangay level lang ang sangkot, bakit parang may kumakalat ng bulong-bulungan na konektado ito sa mas mataas na antas ng kapangyarihan? Tila hindi ito inaakala ni Mayor Baste. Habang kumakalat ang balita, tila nagulat si Mayor Baste sa pagkakadawit ng isang opisyal sa mismong teritoryo niya. Pero kung tutuusin, posible bang hindi niya alam ang ganitong operasyon sa lungsod na kanyang nasasakupan? Ang galamay ni Pangulong Bongbong Marcos, narito ang punto na mas lalong nagpapakulo sa isip ng taong bayan. May ilang analyst ang nagbibiro pero seryosong biro na baka ito na ang galamay ni Pangulong Bongbong Marcos na dahan-dahan pumapasok sa Davao. Kung totoo, ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, hindi lang droga ang pinag-uusapan kundi politika. Hindi lang mga barangay opisyal kundi mga pangalan na nasa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ang huling tanong, ang mga suspect ngayon ay haharap sa kasong paglabag sa RA 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero kung tutuusin, hindi lang kaso ang nakataya dito. Dahil kung mapapatunayang may mas mataas pang kamay na kumikilos sa mga ganitong operasyon, maaari ito na ang simula ng isang mas malaking banggaan. Kaya Mayor Baste, nagulat nga ba? At kung galamay nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod, ano ang ibig sabihin nito para sa kapangyarihan ng mga Duterte sa kanilang sariling baluarte? Kung iisipin, hindi bago ang mga ganitong eksena, mga taong nasa posisyon pero nadadawit sa kasamaan. Pero teka, sa tuwing may natutuklasan tayong itinatagong lihim, naaalala natin ang sinasabi sa Lucas 8 verse 17, sapagkat walang bagay na nakatago na hindi mahahayag o lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Kung totoo ngang may mas malalim na galamay na kumikilos, tandaan natin, anumang itinatago sa dilim, unti-unti ring itong inilalantad ng ating Panginoong Diyos sa liwanag. Pero narito ang mas mabigat na tanong, kung sa politika,
galamay ng makapangyarihan ang naglalaban. Paano naman sa ating sariling buhay? Hindi ba't madalas tayong nadadawit din sa galamay ng kasalanan kahit ayaw natin? Pero, therefore, may isa na hindi kailanman nadawit, hindi nabahiran, at hindi natalo ng tukso. Ito ang katauhan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus sa gitna ng lahat ng tukso at kapangyarihan ng mundong ito, pinili niya pa rin ang kabanalan. Kaya nga naman kaibigan, hayaan nating papasukin ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. 1:8 verse 36. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, tayo'y tunay na magiging malaya. Ang tanong kaibigan, nagpapasakop ka ba ngayon sa ating Panginoon Hesus? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubusang nagpapasalamat sa iyo dahil kayo po ang Panginoong Diyos na nakakaalam ng the best para sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ituon ang aming mga mata sa aming Panginoon Hesus lamang, na makita po namin na siya lamang po, Panginoon, ang may karapatan at kapangyarihan. Niligtas po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Pakalinisin po kami, o aming Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan at tanggapin niyo po kami bilang inyong mga anak. At mula ngayon ay tinatalaga po namin ang aming buhay, na tinatanggap po namin ang aming Panginoon Hesus sa aming buhay mula ngayon at magpakilanman. Patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.